Hello guys! For today's video, ang tutorial natin ay tungkol kung paano kumuha ng passport at ano ang mga requirements nito. So, ano ang mga requirements para makakuha? Certificate of Live Birth na naka-PSA at mga valid IDs na pwede sa pagkuha ng passport application. So, paano kumuha ng passport? Step 1. Go to the passport appointment system. So, nandito na tayo sa passport appointment system. So, ang gagawin natin guys, pipindutin natin ang schedule an appointment. Step 2. Read the reminders, terms, and conditions. So, welcome to the DFA Online Passport Appointment System. Ang pinaka-importante dito guys na reminder ay meron kayong active email address, Gmail man or Yahoo account. So, next natin gagawin guys ay i-check natin tong maliit na box. Then, i-click naman natin tong Start Individual Appointment button. Step 3. Select Individual Appointment Site Location. So, sa region, Asia Pacific, country, of course, Philippines. Tapos sa site, kayo na bahala dyan guys kung saan kayo gusto niyo na site. So, ayan guys, nakapili na tayo ng site. So, next natin gagawin ay i-click natin tong maliit na box na I confirm that I have read. Then, pagkatapos, i-click natin ang next button. Step 4. Individual appointment date and time. So, magsiselect tayo guys ng date at saka time. Yung ibig sabihin pala ng green, available. Yung red pala, fully booked. So, after natin makapili ng date at saka time guys, next natin gagawin ay i-check natin tong I'm not a robot. Sundin mo na lang guys kung ano yung pinapa-verify niya. So, na-check na yung I am not a robot. So, next natin gagawin guys ay pipindutin natin ang next button. Step 5. Individual appointment personal information. So, my note, the system asks for additional info when applicant is a minor. So, next, basahin mo na lang tong warning or babala guys. After mo mabasa yan, i-check mo yung I agree, malinaw sa akin. So, next mong gagawin guys ay i-fill out mo lang tong mga needed information. After mo ma-provide yung needed information guys, i-click mo yung next button. Step 6. Individual appointment family information. So, ilalagay mo lang yung father's information at saka mother's information guys. So, after mo ma-input lahat ng mga information, next mo gagawin ay i-click ang next button. Step 7. Individual appointment application information. So, dito sa application type, ilalagay mo lang new. Kung renewal, renewal ang pipiliin mo. Basis of Philippine citizenship, birth, foreign passport holder, lagay mo lang yes or no. Ilalagay mo din dito yung emergency contact person, contact number. After nyan, pipindutin mo ang next button. Step 8. Individual appointment contact information. So, dito naman sa contact information, maglalagay ka ng current address. Lalagay mo lang yung city, province, occupation kung may trabaho ka, office number, and office address. After nyan, i-click mo ang next button. Step 9. Individual appointment information review. So, next natin gagawin guys ay i-review lang natin itong mga information kung tama. Kung meron mang mali, pipindutin natin tong edit button. Kung after nyan, isi-save natin. So, after natin ma-check, tama naman lahat. So, next natin gagawin ay pipindutin natin ang box na I'm not a robot. So, next natin gagawin guys ay pipindutin natin tong maliit na box na I am aware. Then next, pipindutin natin ang confirm button. Step 10. Payment. Please choose a processing type. So, may dalawang pagpipilian guys.
regular processing or special processing. So, ang pinili ko ay special processing para mabilis. Tapos, may dalawang pagpipilian din ng choose a payment method, over the counter or credit or debit card. So, ang pinili ko over the counter. So, sa baba guys, makikita mo yung summary of payment. Total of 1,200. So, next natin gagawin ay i-click natin ang Pay Now. So, nagda-direct siya sa Bayad Center Outlet. Tapos, merong mga general guidelines. So, i-click mo lang yung Proceed button. After mo maklik yung Proceed button, may lumabas na confirmation. I-click mo lang Confirm. So, Payment Confirmation. Click mo lang yung maliit na box na I agree. After nyan, click mo ang Proceed Payment. So, after ng payment, guys, magsasend si DFA ng confirmation notification. So, ito na yun, guys. So, next guys, ay ipiprint mo lang tong dalawang attachment. Kasi itong mga attachment na to, ito yung dadalhin mo sa appearance sa DFA. So, ayun guys, doon lang nagtatapos na ng ating tutorial. Sana may natutunan kayo. Favor naman guys, paki-like naman, paki-share, and paki-follow na din ako para updated kayo sa next kong mga videos at tutorial. Maraming salamat!